Madalas ang katapangan ay nagdadala sa atin ng kapahamakan. Dahil sa bugso ng damdamin, hindi natin napapansin ang mga bagay sa paligid natin. Paano kung sa pagiging matapang mo ay napadpad ka sa isang lugar na para bang walang kadilimang tinatago? Isang baryong sagana sa mga halamang gumamela, ng simpleng bulaklak nito ay magdadala pala sa'yo sa bingit ng kamatayan. Ano nga kaya ang misteryong tinatago sa baryong napuntahan namin ng aking ama? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel. Ako nga po pala si Dante, 20 taong gulang. Palagi po akong nakikinig sa mga kwentong inyong itinatampok sa inyong programa at talagang magaganda po ang inyong mga istorya. Kaya naisip ko rin po na ibahagi sa inyo ang karanasan namin ni tatay nang mapadpad kami sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Camarines Norte. Dahil wala sa pagkatao namin bilang isang mga antingero ang salitang atras, tumuloy kami ni tatay upang habulin ang mga taong nanggulo sa baryo namin. Ang hindi po namin alam, isa pala yung patibong na susubok sa katapangan namin bilang isang mga antingero. Siya nga po pala, ang pangyayaring ito ay naganap taong 1990. Sisimulan ko na po ang kwento sa araw na nakasagupa namin ni tatay ang dayong mga lalaki. Pero bago po yun, ako po ulit si Dante. At ito ang aking kwento. O ikaw, hindi ba't sinabihan na kita kahapon na huwag kang magparada rito ng tricycle mo? Eh bakit? Sino ka ba? Ako si Brando. Ako lang ang may karapatang pumarada rito dahil kami ang nagbabayad sa renta rito. Wala akong pakialam kung ikaw nagbabayad dito. Hindi ka taga rito, kaya wala kang karapatan na paalisin ako rito. Isa pa, hindi mo pag-aari ang gilid ng kalsadan to. Pare-pareho naman tayo namamasada, hindi ba? Pero ako ang nauna sa pwestong to. Kaya umalis ka sa pwesto mo. Dahil bayad ko na to. Ang pinag-uusapan natin dito, kung sino ang taga rito, siya ang dapat na priority sa pila. Isa pa, hindi mo to sakop. Iba ang ruta nyo. Teka nga, siguro kayo yung madalas na napapabalitang nananakit na mga kapwa ko tricycle driver, ano? Tama ba? Oo, kami ngayon. Kaya dapat matakot ka na. Sa Diyos lang ako natatakot. Pero sa kagaya mong bastos, hindi ako pagtataasan ng balahibo sa'yo. Totoo nga ang balitang matapang ka, Mang Alex. Mabuti naman at nabalitaan mo. Kaya makakaalis ka na. Doon ka pumunta sa lugar mo. Hindi rito. Eh gusto ko rito eh. May magagawa ka ba? Kaya mo ba akong paalisin dito? Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya pala, nagsama ka pa ng 5 asungot para paalisin ako sa pwesto ko. Dahil hindi ka natatakot sa akin. Aba, tinatarantado mo yata ako ah. Asungot ba ka mo? Akala mo ba walang dahilan kung bakit ginugulo kita rito ha? Ano ba dahilan mo? Yung hayop mong anak na si Dante. Binutas lang naman niya ang gulong ng tricycle ko kahapon. Magpasalamat ka. Gulong mo lang ang binutas ng anak ko. Hindi ang tagiliran mo. Talagang nagmayabang ka pa sa ginawa ng anak mo ah. Kaya mabuti pa, habang nakapagtitimpi pa ako, iatras mo na ang tricycle mo. Hindi ko iaatras ang tricycle ko. Kung gusto mo kayo umatras. Hindi naman kayo taga rito, hindi ba? Malinaw na kami ang dapat na mauna sa pila, hindi kayo. Ba't matapang ka nga? Sino bang pinagmamalaki mo ha? Yung anak mong kasing inutil mo? Huwag mong madamay-damay ang anak ko rito. Baka magsisi ka. Hindi mo pa nga nasusubukan makipagsuntukan sa kanya. Tinawag mo na agad siyang inutil.
Baka kapag narito siya, ay manghiram ka ng mukha sa aso. Sige nga, tawagin mo nga ang pinagmamalaki mong anak. Baka pagsamahin ko pa kayo. Pero mas maganda sigurong unahin na lang kitang pabagsakin. Ikaw kung kaya mo akong pabagsakin. Yun naman ay kung tatama ka rin sa akin. Tay, teka. Ano po nangyayari dito? Bakit hinaharangan kayo ng mga lalaking yan? Pasado 9:00 ng umaga nang madatnan ko ang panggugulo ng mga dayong lalaki sa tatay ko na si Mang Alex. 5 lalaki laban sa isa. Ganyan katapang ang tatay ko. Nasa bahay ako noon nang tawagin ako ng kaibigan kong si Mario at ibinalita niya sa akin na meron daw na nanggugulo kay tatay sa pila ng paradahan ng tricycle. Tricycle driver po kami ni tatay. Pero bukod doon ay mga antingero din kami, ngunit hindi alam yon ng mga taga samin. Kaya naman madalas na may nangangas talaga na maka-encounter kami ng mga barumbadong mga tao. Hindi lang si tatay ang ginugulo nila, pati ang kapwa namin driver. Hinaharangan nila ang mga ito sa kalsada at pinabababa ng sasakyan ang mga pasahero nito para lumipat sa kanilang sasakyan. Dahil sa galit ko, binutas ko ang gulong ng kanilang sasakyan, kaya iyon ang naging dahilan kung bakit sumugod ang mga ito sa pwesto ni tatay. Anak, pinaalis nila ako sa pili. Hoy ungas, totoo bang sinabi ng tatay ko? Huwag mo akong matawag-tawag na ungas ha. May pangalan ako. Wala akong pakialam kung may pangalan ka, ungas. Wala kang karapatang magpaalis sa mga nakapilang sasakyan dito. Ang mga kagaya mo, dun dapat nakapwesto sa sementeryo. Doon kayo nababagay, maging panakot sa mga uwak. Tinatarantado mo ba ako ha? Uy, nahalata mo pala. Ano, baka gusto mong ako na lang ang magpaalis sa'yo? O baka gusto mong umalis dito? Nabitbit ang ulo mo, ha? Mukhang matapang ka nga, kagaya ng tatay mo. Hindi ako matapang, ungas. May patakaran lang kaming pinapairal sa pilahang to. Kung sino ang taga rito, siya ang priority sa pila. Tsaka kung sino ang unang nakapwesto, siya ang dapat na mauna. Masyado yatang makapal ang pagmumukha mo para paalisin ang tatay ko rito. Anak, sila rin yung nagpalaya sa ibang mga tropa natin dito Ikaw din daw ang bumutas sa gulong ng sasakyan nila. Kung ganun pala tay, tama yung gulong na binutas ko. Sa kanila pala talaga yun. Pasensya ka na ungas ha. Paharang-harang kasi, kaya yun, binutas ko. Nagkamali ka ng taong binangga. Mayabang ka. Kayo nagkamali ng taong binangga. Hindi niyo ba talaga kami nakikilala ha? Kilala ko kayo. Maingay ang pangalan yung mag-ama sa baryo namin. Kaya nga narito kami para subukan ang katapangan yung mag-ama. Tay, matapang pala to Dahil kahit kilala na po tayo, aba, sumugod talaga dito sa teritoryo natin. Alam ko naman na nangihiram lang kayo ng tapang sa medalyon yung suot. Kung malayan, mahina kayo. Mga antingero. Pwe! Kahit wala ang suot naming medalyon, kaya namin bitbitin ang pagkalalaki namin. Hindi kami umaatras sa laban. Kaya wag mo kaming hahamunin at mamaliitin. At wag mo ring hahamakin ang pagiging antingero namin ng tatay ko. Alaga naman matapang lang kayo dahil nasa teritoryo nyo kayo. Pero kung tutusin, kung kayo nasa teritoryo namin, manghihiram din kayo ng lakas sa ibang tao. Huwag mo kaming subukan, Brando. Dahil baka ikaw ang manghiram ng tapang sa aso. Buwisit. Tama na ang satsat. Simulan na natin ang suntukan. Di laban na. Sumugod ka na. Hindi ko inaasahan ang maagang pagpalag ng kalaban ko. Kaya hindi ko na rin pinatagal ang usapan naming yon. Agad kong iniangat ang kamay ko at sinuntok ko sa mukha si Brando. Nakipagsabayan na rin si tatay sa mga kasama ni Brando. Tumulong din sa amin ang mga kapwa namin driver.
Nagkagulo sa pilahan ng tricycle at bawat panig walang gustong magpatalo. Pareho kami ng diskarte ni tatay pagdating sa pakikipaglaban. Bawat tamaan ng malakas naming sipa, tiyak na babagsak sa lupa. Sumiklab ang suntukan at pagpapalitan namin ng atake sa isa't isa. Tama nga sila. May kakaiba kayong lakas na magkama. Ang dami mo namang satsat. Para kang puwet ng manok. Putak ng putak. Saluin mo suntok ko. Ang bibig ko. Hayop ka. Magbabayad ka. Ano, laban pa? Yan lang ba ang kaya mo, ha? Gaganti ako sa'yo. Hekel sa'yo! Oh, bakit mo naman sinusuntok ang kasama mo? Dinamaan tuloy sa bibig. Bilisan mo kasi nang hindi ako nakakaiwas. Hayop ka. Naiiwasan mo mga suntok ko, ha? Kaya tinatamaan ko ay ang mga kakampi ko. Sandali. Tignan mo muna mga kakampi mo. Kay tatay pa lang, hindi na sila umubra. Sa akin pa kaya? Ang yabang mo, ang dapat sa'yo, durugin ang pagmumuka. Eh di gawin mo, wag mong sabihin. Isang pagkakamali, ang pagpapakita ninyo sa akin na katapangan. Humanda ka, hindi kita titigilan. Kinabahan ako dahil tila may mali sa sinabi nito. Pati ang pagngisi nito na para bang may iniisip itong plano. Dahil nawala ito sa focus, tinamaan ko siya ng malakas na sipa sa kanyang dibdib. Bumaliktad ito sa mabatong kalsada. Buisit! Lalaban pa ako! Ipapakita ko sa'yo na kayang-kaya kita! Sa pagtayo ni Brando, sinalubong ko ulit siya ng sipa kaya bumagsak ulit ito sa kalsada. Dahil sa kaguluhang yun, pinaligiran na kami ng mga tao. Ang iba naman ay pinagpustahan pa kami kung sino ang mananalo sa laban. Pero para sa akin, baliwala yun dahil ang gusto ko, mabasag ko ang pagmumuka ng lalaking maangas na si Brando. Hindi ko siya hinayaan na makatayo. Niluhuran ko siya sa dibdib at sunod-sunod na suntok ang tumama sa kanyang muka. Bumulwak ang dugo mula sa pumutok niyang labi. Pero hindi rin maitatanggi na may kakaiba rin lakas ang kalaban ko dahil nagawa niyang makaalis sa pagkakaluhod ko sa kanyang dibdib. Gumanti siya sa akin ng suntok sa tagiliran ko kaya bumagsak ako sa kanyang tabi at mabilis siyang tumayo. Siya naman ngayon ang nasa ibabaw ko at panay ang suntok sa aking muka. Agad kong naiharang ang mga braso ko sa bawat pag-atake niya. Dahil nakahiga ako, nakita ko si tatay kung paano niya pinabagsak ang mga tauhan ni Brando. Kaya naman, hindi ako pumayag na matalo ni Brando. Buong lakas kong binuhat siya at ibinalibag ko siya sa lupa. Dahil hindi nila kinaya ang lakas namin ni tatay, umatras sila ng ilang dipa mula sa amin. Maging ang mga kapwa naming driver ay umatras nang makitang may hinugot na patalim ang mga kalaban namin. Mga kasama, kami na ang bahala rito. Sige na, umatras na kayo. May mga armas sila. Kinabahan ako dahil naiwan ang sandata namin sa tricycle namin. Tumabi sa akin si tatay, saka bumulong habang nakaamba ang suntok sa mga kalaban. Anak, ako na muna ang bahala rito. Kunin mo sandata natin sa loob ng sasakyan natin. Hindi pwede sa akin ang kayabangan nila. Hindi porke may sandata sila matatakot na tayo sa kanila. Sige tay, mag-iingat po kayo ha. Hindi natin kabisado ang kanilang mga galaw. Ano? Natatakot na ba kayo magkaba na lumaban sa amin? Hindi uso sa amin ang anak ko salitang takot. Kaya humanda kayo. Habang maaga pa, mag-isip-isip na kayo. Agad akong nagtungo sa aking tricycle. Maging sa sasakyan din ni tatay, kinuha ko ang sandata namin. Kadenang bakal ang sa akin at kay tatay naman ay tubong bakal. Kapag may hawak kami na sandata, mahirap na kaming awatin. Alam din ng mga kababaryo namin na hindi kami basta-basta umaatras. Barumbado kaming mag-ama, ngunit palagi kaming pumapanig sa kabutihan
at ipinagtatanggol ang mga taong inaapi. Ay! Saluhin nyo! Sinambot ni tatay ang tubong bakal na inihagis ko. Sabay pinaikot niya to sa ere. Ako naman ay hila ko ang kadenang bakal. Hindi ito basta-basta kadena lang dahil ito mismo ay kadena ng tricycle ko. Matalas ito, sapat para makasugat ng katawan ng tao. Saka kami pumosisyon ni tatay paharap sa mga kalaban na ilang di pa lang ang layo sa amin. Nakahanda ang kanilang mga balisong sa tigkabilaan nilang kamay. Ano tay? Handa na po ba kayo? Basagin na po natin ang pagmumukha ng mga hayop na yan. Ano pang hinihintay nyo? Sumugod na kayo! Sa pagsisimula ng aming labanan ay mas lalong lumakas ang sigawan ng mga tao sa paligid namin. Natakot sila dahil pare-pareho kaming may mga sandata. Dahil naman sa suot naming medalyong 7 arkanghel, naging malakas ang loob namin ni tatay na harapin ang anumang laban na hahamon sa aming kakayahan. Ang medalyon ng 7 arkanghel ay pinaniniwalaang nagbibigay ng mahabang buhay. Meron itong pangkalahatang proteksyon laban sa patalim at bala. May depensa rin ito sa sakit na likha ng mga patalim. Kaya kahit masugatan kami, ay kusang mawawala ang sakit nito. Kapag mababaw ang sugat ay maghihilom ito at mas lalo kaming bibigyan ng lakas nito upang lumaban. Kaya nang tumama sa aking braso ang patalim ni Brando ay napangisi ako ng nakakaloko. Dahil inakala nito na talagang naisahan niya ako. Yan lang naman pala ang kaya mo eh. Ang makipaglaban gamit ang kadenang bakal. Hindi naman pala uubra sa akin ang medalyong pinagmamalaki nyo. Kita mo na, Dante. Nasugatan kita sa braso mo. Bakit hindi mo muna pagmasdan kung gaano kabagsik ang medalyong minamaliit mo at kung gaano rin kabilis na maghihilom ang sugat na pinagmamalaki mong ginawa mo? Ano? Teka, bakit ganun? O ano, bilib ka na ba? Ako naman, hetong sayo! 5 hampas ng kadenang bakal ang agad na tumama sa katawan ni Brando. Nag-iwan yon ng malalalim na sugat, latay at pasa. Kaya siya naman ang bumagsak sa lupa, kasama ng mga tauhan niya. Hindi pa ako nasiyahan. Niluhuran ko siya sa tiyan at pinulupot ko ang kadenang bakal sa aking kamao at yun ang ginamit kong pansuntok sa kanyang muka. Pumutok ang kanyang kilay at naligo na ang kanyang muka sa sarili niyang dugo. Dahil doon ay nabitiwan ni Brando ang hawak niyang patalim. Napasigaw naman ang mga taong nakakita sa karumal-dumal na sinapit ng lalaking mayabang. Hindi ko siya tinigilan ng kakasuntok sa muka. Talagang galit na galit ako ng mga oras na yon. Dahil para sa akin, saktan na nila ako, pero wag ang ama ko. Hindi mo kami maaaring maliitin, hayop ka. Dahil ang kadena kong to, ang dudurog sa pagmumukha mo, hayop ka! Binasag mo mukha ko. Akala mo ba, mapapasuko mo ko? Iuuntog naman kita sa mabatong kalsadang to. Naramdaman ko ang kamay niya na dumakot sa buhok ko at hindi ako nakabalanse. Bumagsak akong pasubsob sa batuhan. Tumayo si Brando at gumanti siya sa akin ng sipa. Tinamaan ako sa tagiliran. Gumuhit ang sakit nun, kaya hindi agad ako nakakilos. Ano? Sige, lumabang ka! Lumabang ka! Hindi mo ako malalamangan na hayop ka. Eto, saluhin mo! Kahit nakahiga ako, ay nagawa kong tamaan ng sipa ang kanyang paa. Kaya napahawak siya sa kanyang binti. Ang binti ko! Parang nabalian ako ng buto sa binti ko! Bakit hindi ka napapagod na hayop ka, ha? Dahil iba ako sa lahat. Eto pa, saluhin mo ang suntok ko! Mabilis akong nakabangon. 3 magkakasunod na suntok ang tumama sa mukha niya gamit ang aking kamao na merong nakapulupot na kadenang bakal. Si tatay naman
ay lahat ng kanyang nakasagupa ay napabagsak niya sa kalsada. Hindi rin umubra sa kanya ang kutsilyo ng kanyang mga kalaban. Bukod pa ron ay malaking tulong din ang ginawa ng mga kasama namin para atakin ang mga lalaki. Lahat ng mga ito ay gumulong at namimilipit sa labis na sakit ng kanilang ulo dahil sa inabot nila mula sa bakal na tubo na hawak ni tatay. O ano? Nakita niyo na ba kung anong hinahanap niyo? Ano? Manggugulo pa ba kayo rito? Dahil hindi nila kami kinaya, nagmadali silang sumakay ng tricycle at mabilis itong pinaandar. Iniwan nila si Brando. Dahil hindi siya makatakas sa akin, sinabuyan niya naman ako ng lupa sa mata. Anak ng putya! Madaya ka! Tay! Sinabuyan ako ng lupa ni Brando! Pigilan niyo siya! Tatakas siya! Kaya lang, naunahan ni Brando si tatay. Tinamaan ito ng suntok sa muka. Kasunod nun ay narinig ko ang pagbuhay ng makina ng tricycle ni Brando. Agad nitong pinaandar ang sasakyan para tumakas. Tay! Habulin natin sila! Mabilis kong ipinulupot ang kadena sa bewang ko. Kahit medyo malabo pa ang paningin ko, mabilis akong sumakay ng tricycle ko. Sumakay din ng sasakyan si tatay at hinabol namin ang mga tumakas na kalaban. Napuno ng usok ang kalsadang yon at naiwan ang mga taong habol ang tingin sa aming sasakyan. Pinaharurot namin ng mabilis ang aming tricycle. Ganon din naman ang aming mga sinusundan. Tay, bilisan niyo po! Kailangan maharangan natin sila sa kabilang daan! Tama ka, anak. Pagdating sa dulo ng tulay, maghiwalay tayo para mahuli natin sila. Sige po, Tay! Mag-iingat po kayo! Bibilisan ko na ang pagpapatakbo sa tricycle ko. Mauuna na ako sa'yo. Nag-overtake agad si tatay sa akin. Talagang maririnig ang ingay ng tambutso ng aming sasakyan. Nakita ko pang dumikit ang sasakyan ni tatay sa tricycle ni Brando. Ilang metro lang ang layo nila sa akin at kahit pareho silang umaandar, talagang pilit na inaabot ni tatay ng sipa ang lalaki. Panay naman ang iwas nito at nakadistansya ng malayo sa aking ama. Pero hindi kami tumigil sa paghabol sa kanila. Dahil abala kami sa paghabol sa mga kalaban, hindi namin namalayang nakarating na pala kami sa isang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Pero hindi namin yung binigyan ng atensyon dahil nga galit kami ng mga oras na yon. Ang gusto namin ni tatay ay makaganti sa kanila. Kaya lang, hindi sila gumaganti sa amin. Para bang nagpapahabol lang sila at inilalayo kami sa aming baryo. Tumagal halos ng 1 oras ang aming habulan sa kalsada at napansin namin ni tatay na tila may kakaiba sa lugar na pinasukan namin. Pero dahil sa kagustuhan naming makaganti sa mga lalaking nanggulo sa baryo namin, wala na kaming pakialam kung hanggang saan pa kami makarating. Saktong paglampas namin ng tulay na kahoy sa tapat mismo ng arko ng baryo, sabay na pumutok ang gulong ng aming sasakyan. Muntik pa kaming mabangga sa puno. Mabuti na lang at mabilis naming nakabig ang aming manibela. Samantalang ang mga tricycle na dumaan sa lugar na yon ay malaya namang nakatawid sa tulay. Dismayado tuloy kaming bumaba ng aming sasakyan at sinilip ang ilalim nito. Anak naman ng putya, oo! Paano nangyari to, Tay? Aba, malay ko. Pati nga ang gulong ng sasakyan ko pumutok din eh. Wala po ba kayong napansin na inihulog nila para mabutas ang gulong natin? Wala naman. Grabe naman tong kamalasang to, Tay. Kung kailan meron tayong hinahabol, saka pa nangyari to. Hindi tayo nakaganti sa kanila. Hayop talaga. Naisa nila tayo ah. Nang suriin ko ang mga gulong, ay nagulat ako sa nakita ko. Teka, bakit lahat ng mga gulong ko butas? Dala ng labis naming pagtataka, tinignan namin ni tatay ang hulihan ng aming daan. At malinis naman yun. Nagtataka kaming nagkatinginan ni tatay.
Anak, saka na lamang natin pag-usapan ang tungkol sa gulong. Sa tingin ko naman, nandito na tayo sa baryo ng mga hayop na yun. Tay, ano po bang klaseng lugar to? Walang pangalan ng baryong pinasukan ni na Brando Posible po ba yun? Meron yan, nak. Baka naman nawala lang ang pangalan ng arko. Ano pong plano nyo, Tay? Papasok tayo sa baryo. Hindi ako makakapayag na maisa nila tayo. Lintik lang walang ganti. Kaya lang, paano kaya itong mga tricycle natin? Pwede naman pong iwanan natin dito yan Dali na lang po natin ang armas natin para panigurado. Sige anak, nasisiguro ko naman na hindi malayo ang lugar nila sa tulay na to. Pero Tay, sigurado na po ba talaga kayo? Papasukin ba talaga natin ang baryo nila? Oo anak, ipapakita natin sa kanila na hindi tayo basta-basta sumusuko. Pero Tay, sa lagay po na to, ay tayo naman ang dadayo sa lugar nila. Yun ang gagawin natin. Kung malakas ang loob nila, naguluhin tayo sa baryo natin, pues, ganun din ang gagawin natin. Tayo naman ang manggugulo sa lugar nila. Pero Tay, baka mapahamak tayo dyan. Baka malagay tayo sa alanganin. Bakit anak? Natatakot ka ba? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang Wala nang kaya-kaya lang. Papasok tayo sa lugar nila. Wala sa lahi natin ang umaatras sa laban, anak. Kaya sige na. Dali mo na ang sandata mo. Iiwan natin pansamantala rito ang mga tricycle. Balikan na lamang natin mamayang gabi. Baka makahingi na rin tayo ng tulong sa mga tao sa loob ng baryo na yan para maayos ang tricycle natin. Wala kaming kaalam-alam ni Tatay na yun na pala ang simula ng pagbabago sa takbo ng buhay namin. Lalo na nang simulan na naming pasukin ang baryong yun. Tumambad sa paningin namin ang maliit na komunidad na mayroong kakaibang bahay na gawa sa kugon at kawayan. Pareho ang estilo ng mga ito. Tatsulok ang hugis ng bubong, ngunit agaw pansin ang mga nakatanim na halamang gumamela sa bawat paligid ng mga kubo. Tila tumigil ang oras ng mga tao nang mapansin kami. Tumigil din kasi sila sa kanilang ginagawa. Tay, ano kayang klaseng lugar to? Nakarating na po ba kayo rito? Hindi pa anak. Ngayon lang din ako nakarating dito. At ngayon ko lang din nalaman na mayroong ganitong lugar sa probinsya natin. Kakaibang tingin ng mga tao sa atin, Tay. Parang lalamunin tayo ng buhay. Dahil napansin nila ang sandata natin. Agaw pansin tayo sa kanila dahil sa itsura natin. Tsaka Tay, pansin nyo ba? Lahat po ng bahay may nakatanim na halamang gumamela. Walang ibang halaman ang nakapalok sa mga ito. Tama ka. Iba ang kutob ko sa lugar na ito. Binaliwala namin ang kakaibang kilos ng mga tao sa paligid namin. Naglakad pa kami hanggang sa gitna ng baryo. Kung may ganito palang baryo sa lugar na ito, sana nalaman man lang natin. Dahil driver tayo ng tricycle Kahit isang pasahero, wala talaga akong naihatid sa lugar na ito. Tama po kayo, Tay. Hindi kaya... Teka, baka kaya hindi tayo nakakapaghatid ng mga pasaherong taga rito ay dahil hinaharangan na ng mga pangkat ni Brando. Posible po. Dahil dito po sila nakatira Teritoryo nila to. Halika, maglakad pa tayo hanggang doon. Sige po. Ipapakita natin sa mga nakalaban natin na hindi tayo umaatras sa laban. Tandaan mo anak, kapag hindi tayo ang nangargabyado at nasa tama tayo, ipaglalaban natin. Hindi tayo papayag na basta-basta na lamang tayong guluhin sa lugar natin. Magkasundo kami ni Tatay sa lahat ng bagay. Magmula nang mamatay ang nanay ko, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Namatay noon si nanay dahil sinalo niya ang saksak na dapat sana ay para kay Tatay. Nagbago rin ang ama ko nung mangyari yun. Naging matapang siya at hindi na ito marunong tumanggap ng pagkatalo. Nadagdagan pa ang galit niya nang mamatay ang kanyang mga magulang at kapatid. Ang masaklap, pati ang pamilya ng kanyang mga kapatid ay inubos din ng mga aswang. Kaming dalawa na lamang ni Tatay ang natira sa lahi namin. Tay, maging alerto lang po tayo sa paligid.
dahil hindi po natin kabisado ang lugar na to. Tsaka yung mga tao, balak pa po yatang pagkaisahan tayo. Tignan nyo. Dante, mukhang alam nila kung bakit tayo nandito. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad sa mabatong kalsadang yon. Kabado ako ng oras na yon, ngunit hindi ako nagpahalata kay tatay. Idagdag pa na wala akong nararamdamang kakaiba sa aking suot na medalyon ng 7 arkanghel. Ipinamana sa amin ni Lolo Gaston ang suot naming medalyon. Panlaban namin ito sa masasamang elemento. Maliban kasi sa pagiging tricycle driver namin ni tatay, ay isa rin kaming mga antingero at manunugis ng aswang. Kaya may kapangyarihan kami. Umiinit ang suot naming medalyon kapag may aswang sa paligid namin. Kaya naman malakas ang loob naming pumasok sa lugar na yon dahil wala kaming nararamdamang presensya mula sa mga aswang. Tay, wala akong nararamdamang presensya ng mga nilalang ng dilim. Ngunit kakaiba naman ang amoy ng hangin. Malangsa na para bang nanggagaling sa mga halamang gumamela. Yan din na napapansin ko kanina pa. Maganda nga dahil marami ang bulaklak. Ngunit ang amoy naman ay parang hindi galing sa bulaklak. Parang kasing amoy ng sariwang dugo ng tao. Kinilabutan ako nang sabihin niyo ni tatay. Ngunit napako ang atensyon namin sa tapat ng malaking bahay na mayroong nag-iisang halamang gumamela na ang bulaklak ay kulay puti. Maya-maya pa ay bigla kaming nakarinig ng boses ng isang matandang lalaki mula sa aming likuran. Nang pinagmasdan ko ang itsura nito ay napansin ko kagad ang mahabang balbas at bigote nito na abot hanggang dibdib. Kulay puti ang buhok nito na kasing kulay ng saya nito na para bang isa itong ermitanyo. Agaw pansin din ang mga kasama nito na nakatayo sa kanyang likuran. Nakauniporme ang 8 lalaki habang may hawak na batuta. Kaya napagtanto kong mga tanod ng barangay ang kasama nito. Mawalang galang na sa inyo mga amang. Ako nga pala si Kapitan Ingo. Ako ang kapitan sa barangay na ito. Maaari ko bang malaman kung ano ang sadya nyo rito? Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Ngunit ang sadya namin dito ay ang mga lalaking tumakbo sa loob ng baryo nyo. Teka, sinong mga lalaki? Ang pinunulan po nila ang kilalo namin. Brando po ang pangalan niya. May atraso po kasi siya sa lugar namin. Si Brando ba ang dahilan kung bakit naparito kayong dalawa? At may dala pa kayong mga ganyang klase ng sandata? Opo, pampanabla lang po namin to. Nanggulo kasi siya sa lugar namin eh. Kaya ba ginugulo nyo rin ang baryo namin? Alam nyo ba na tahimik ang lugar na ito? Huwag nyo sanang guluhin. Kung maaari umalis na kayo. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi namin nakakaharap si Brando. Habang nag-uusap si tatay at kapitan, alerto ang mga mata ko sa galaw ng mga tanod. Maigpit kong hinawakan ng aking sandata at tumalim ang tingin ko sa matandang lalaki dahil kakaiba rin ang pakikipag-usap nito sa ama ko. Titig na titig ito sa suot naming medalyon habang nakangisi ng bahagya. Baka pwede natin pag-usapan. Huwag na lang kayong manggulo sa lugar namin. Hinahanap lang naman po namin ang taong nanggulo sa baryo namin. Sila ang nauna at hindi po kami. Ipagpatawad nyo mga amang. Pero layunin ko na protektahan ang mga taong nasasakupan ko. May patakaran din kaming sinusunod. Isa pa, kayo ang dumayo rito at may dala pa kayong armas. Iginagalang naman po namin ang inyong patakaran. Subalit nagkasala sa amin ang isa sa mga taong nasasakupan nyo. Kaya kung hindi nyo po ilalabas sa mga taong yun, ay mapipilitan po kaming manggulo sa baryo nyo. Aba, ay hindi mo rin kami maaaring sindakin sa sarili naming lugar. Baka nakakalimutan ninyong nasa teritoryo ko kayo. Anumang oras kapag ginusto ko, ay tutumba kayo sa kinatatayuan nyo. Kung mamamatay kayo sa baryo namin, ay wala kaming pananagutan kung merong mangyaring masama sa inyo. Teka, sandali lang, Kapitan.
Parang sa tono ng pananalita nyo, pinagbabantaan nyo ang buhay ng tatay ko ha. Kung wala po kayong pananagutan, wala rin po kaming pananagutan kung sakaling may mangyaring masama sa mga taong hinahanap namin. Mukhang matapang nga kayong mag-ama. Huwag niyo pong ibay ng usapan. Ilabas mo ang mga lalaking hinahanap namin. Lahat sila ay sakay ng kanilang tricycle. Lumingon muna sa kanyang likuran si Kapitan Ingo. Nahuli ko namang makahulugan ang tinginan ng mga tanod sa isa't isa. Kaya mas lalo kong hinigpitan ang kapit sa kadenang bakal ko para kung anumang oras at umatake sila ay nakahanda na akong makipagsabayan sa mga ito. Muling nakipag-usap si Kapitan Ingo kay tatay. Bueno, nakikita mo naman siguro na malinis ang gilid ng kalsada at walang mga nakaparadang tricycle. Kaya hanggat maaari, sige na, makakaalis na kayo. Hindi namin papayagan na kayo ay manggulo rito. Nakikipag-usap kami ng maayos at may pagkakataon pa kayong makaalis sa lugar namin. Teka, sandali lang Kapitan Ingo. Hindi naman kami makakapayag na basta nyo na lamang kaming ipagtatabo yan nang hindi nakakausap at nakikita ang mga lalaking nanggulo sa lugar namin. Malaki ang atraso ng mga yun sa amin. Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan dito. Wala ang mga taong hinahanap nyo rito. Hindi ako naniniwala, Kapitan. Kita namin na dito sila pumasok. Kaya kung hindi nyo sila ilalabas, ay mapipilitan kaming makipaglaban sa inyo. Ngayon lamang ako nakakita ng isang binatang malakas ang loob na amunin ng kapitan ng isang baryo at hindi tinitignan kung mas matanda ba ang kausap niya. Kapitan, marunong din naman po ako rumispeto kung yun po ang ibig niyong sabihin. Pero ang pinag-uusapan po rito ay ang pagkatao naming mag-ama. Ngayon, at nakikipagmatigasan kayo, lumalabas na pinoprotektahan nyo ang mga taong yon. Hinahamon ko kayo ng isang duelo, Kapitan Ingo. Teka, tama ba ang narinig ko? Duelo? Makikipagduelo ka kamo sa akin? Oh, ganun na nga. Abat, bilib din naman ako sa tapang mo. May pinagmanahan naman pala tong anak mo eh. Pero ang katapangan ninyo, wala sa lugar. Nasa lugar kami. Dahil kung saan kami nakatayo, naroon ang lugar namin ng anak ko. Tama si tatay. Hindi kami makakapayag na kayang-kayanan lamang ng mga tauhan nyo ang mga tao sa baryo namin. Baka hindi nyo alam na yung mga taong pinagtatanggol nyo ay madalas na nanggugulo sa baryo namin. Hala sige, total kayo naman na nagsimula nito. Bilang kapitan, wala akong pananagutan kung sakaling merong mangyaring masama sa inyo sa baryo ko. Dahil sa inyo ito nag-umpisa. Sige, tinatanggap ko na wala kang pananagutan sa amin. Bilang kabayaran naman, kapag kaming nanalo sa duelo, ihaharap nyo sa amin ang 5 lalaking nakalaban namin kanina. Sige, iharap ko sila sa inyo. Pero kapag natalo namin kayo, lalabas kayo sa baryo namin. Humakbang patras si Kapitan Ingo at pumunta sa unahan nito ang kanyang mga tanod. Nakangisi silang lahat na para bang minamaliit nila ang kakayahan namin ni tatay. Agad na umatake sa amin ang mga tanod nito gamit ang kanilang batuta. Pero mabilis din naming nailagan ang mga armas. Nang makahanap ako ng pagkakataon, ako naman ang umatake sa kanila. Sige, saluhin nyo naman ang kadena ko! Bawat tamaan ng sandata ko ay talaga namang namimilipit sa labis na sakit. Ang iba ay natakot at hindi na umatake dahil sa malalim nilang sugat sa kanilang katawan. Si tatay naman ay abala sa pakikipaglaban sa ibang mga tanod. Bawat pagpalo niya ng tubong bakal, kasunod nun ang sipa nito na tumatama naman sa muka ng kalaban. Sabay-sabay silang bumagsak sa mabatong kalsada. Ang matandang lalaki naman na si Kapitan Ingo ay napaatras nang makitang nanalo kami sa laban. Hindi ko inaasang mapapabagsak nyo mga tanod ko. Talagang mahusay kayo mag-ama. Kaya pala malakas ang loob nyong pumasok sa baryo namin
Tama na ang paligoy-ligoy. Ngayong napabagsak na namin ang mga tanod mo. Ikaw naman ang lumaban sa akin. Hindi ako lalaban. Tanggap ko na ang pagkatalo ko. Tutuparin ko ang kailingan ninyo. Ngunit, bigyan niyo pa ako ng palugit. Kahit 2 araw lang. Ano ka mo? 2 araw? Bakit? Para hanapin ang mga taong hinahanap ninyo. Bilang kapitan, sagot ko ang bahay at pagkain nyo rito. Habang nananatili kayo sa baryo ko. Dapat lang, dahil natalo namin kayo sa duelo. Tuparin niyo ang inyong pangako, Kapitan. May isa akong salita. Bilang kapitan ng baryong ito, kailangang igalang ako ng mga tao. Kaya ang bawat sasabihin ko ay batas. Kaya pag sinabi ko na iharap ko ang mga lalaking nanggulo sa inyo, ay gagawin ko talaga. Kung sa loob naman ng 2 araw at hindi nyo sila naiharap sa akin, hindi kami aalis dito at kami mismo maghanap sa kanila. Wala kaming pananagutan kung masaktan namin sila. Sige, pumapayag ako. Dahil nasimulan na namin ni Tatay ang pagpasok sa baryo ni Brando at ng mga kasama nito, kailangan namin panindigan ang naumpisa naming laban. Subalit alam ko na merong nararamdamang kakaiba si Tatay sa lugar kung saan kami naroroon. Kagaya nga ng inaasahan, ay tumupad sa napagkasunduan namin si Kapitan Ingo. Dinala niya kami sa isang maliit na kubo na gawa sa kugon at kawayan. Maging ang bahay na yon ay pinaliligiran din ng tanim na gumamela. Bukod pa roon, napansin ko na para bang marami ang langaw sa lupa. Dahil doon ay napatingin ako sa muka ni Kapitan Ingo. Kung napapansin nyo na marami ang langaw sa baryo namin, yun ay dahil sa mga pataba na inilalagay namin sa ugat ng mga halaman. Bakit po kailangan panlagyan ng pataba? Malaki naman po ang mga halaman at sagana pa sa mga bulaklak. Para sa amin kasi, pantaboy yan ng masamang elemento at enerhiyang papasok sa baryo namin para mabigyan ng proteksyon ng lahat ng mga taga rito. Kaya hanggat maaari ay sinisikap ko rin na hindi kami magugulo ng mga taong labas. Pero dapat ay alam niyo po na kung gaano niyo po pinangangalagaan ng lugar niyo, ay ganun din po kami. Kaya nga tao na kaming nakikipag-usap sa inyo. Huwag na sanang humantong pa sa gulo ang pagparito nyo. Isa pa, may hihilingin lang ako. Huwag na huwag ninyong hahawakan ng bulaklak ng gumamela. Wala kayong pakikialaman sa lugar na ito. Sige po, kung yan po ang gusto nyo. Tsaka may isa pa. Kung may mapapansin man kayo sa lugar namin, wala kayong karapatan na magtanong dahil bisita namin kayo rito ng sapilitan. Kagaya rin ng sinabi ko, wala kaming pakialam sa patakaran nyo dahil iba ang pakay namin dito. O paano, Kapitan? Pagod na kami. Baka pwede kami magpahinga. Sige, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Pagkatapos naming magkasundo ni Kapitan Ingo, ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, ay narinig namin ang yabag ng mga paa ni na Kapitan Ingo palabas ng bakurang yon. Hanggang sa kaming 2 na lamang ni Tatay ang natira sa lugar na yon. Nang nakapagpahinga kami, doon kami nakapag-usap ng maayos. Ay, may napapansin din po ba kayo sa baryong to? Oo, anak. Kaya nga pumayag ako sa hiling ni Kapitan na manatili tayo rito kahit 2 araw. Kung ganun po, may iba kayong pinaplano? Tama ka, Dante. Ang ipinagtataka ko, bakit po kaya tahimik ang medalyon natin, Tay? Ganun din po ba ang medalyon nyo, Tay? Oo, anak. Palatandaan po ba na walang aswang sa paligid? Hindi tayo nakakasigurado, Dante. Para bang may bumabalot na kung ano sa baryong to. Sa bahay na ito, inabutan na kami ng dilim. Ngunit nakaupo pa rin kami sa katre at nakikiramdam sa paligid. Sabay rin kaming nahiga sa katre habang nakatingin sa kisame. Masyado naman po yatang tahimik ang gabing to, Tay. Ang katahimikan
ang madalas na pinagtataguan ng kaguluhan. Huwag tayo magpakampante sa paligid, anak. Ang mabuting gawin natin, palitan tayo sa pagtulog. Tama po ang naiisip nyo, Tay. Kayo po muna matulog para may isang magbabantay sa atin. Kapag nakaidlip na ako, gisingin mo ako para ikaw naman na makatulog. Sige po, Tay. Naunang natulog si Tatay. Alam ko naman na napagod din siya sa pakikipaglaban sa mga tanod kanina. Maya-maya pa ay humihilik na ito, ngunit kasabay ng ingay nito ang huni ng mga langaw sa labas. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Ano kayang inilalagay nilang pataba sa halamang gumamela? Bakit kaya ganun ang mga langaw na yun? Natukso kong alamin ang dahilan ng pagkakagulo ng mga langaw sa labas ng bahay. Taliwas yun sa patakarang sinasabi ni Kapitan Ingo na huwag kong pakikialaman ang mga halamang yon. Ngunit likas sa akin ang pagiging mausisa. Kaya naman lumabas ako ng bahay at pinagmasdan ang mga halaman na tinatamaan ng liwanag mula sa sikat ng buwan. Pati ang simoy ng hangin dito, malangsa rin. Paano kaya natatagalan ng mga tao ang amoy ng halaman dito? Grabe, ang baho talaga. Hindi ko na malayang naglalakad na pala ako para lapitan ang isa sa mga halamang gumamela. Tila may malakas na puwersang humihila sa akin para hawakan ang bulaklak nito. Ngunit nabawi ko kagad ang kamay ko. Kinilabutan ako nang biglang nagkulay ube ang kamay ko. Nagkaroon ng pantal ang balat ko at gumapang yun hanggang sa braso ko. Biglang uminit ang pakiramdam ko at talagang kakaiba ang sakit na naramdaman ko. Aray! Bakit ganito? Napakasakit! Ang kati! Teka, ano to? Biglang namaga ang kamay ko. Tsaka ang bulaklak na hinawakan ko, biglang nagkulay itim. Napaatras ako nang tila merong buhay ang halamang gumamela. Kumalog yun na parabang nasaktan din ito. Diyos ko, may kakaiba nga sa bulaklak na to. Kailangan malaman to ni Tatay. Grabe, sobrang hapdi talaga ng kamay ko. Hawak ko ang pulsuhan ko nang pumasok ako sa loob ng bahay. Nagulat ako dahil biglang nagsabay-sabay na umalulong ang mga aso sa paligid. Dahilan para magising si Tatay at agad itong napabalikwas ng bangon. Dante, anong ingay yun? Mga asong gubat po, Tay. Sabay-sabay silang nag-alulungan. Tay, ang kamay ko po. Tignan nyo. Teka, ano nangyari dyan sa kamay mo? Tay, bigla po namaga ang kamay ko eh. May kakaiba po sa mga halaman. Hinawakan ko po ang bulaklak ng gumamela at ito po ang nangyari sa akin. Namatay din po ang bulaklak na hinawakan ko. Hindi ako maaaring magkamali, Dante. May laso ng bulaklak. Malinaw na galing ito sa itim na kapangyarihan ng isang mabangis na aswang. Pero wala naman pong laso ng gumamela, di ba, Tay? Oo, kaya nga nagtataka ako eh. Teka, patingin nga ako ng kamay mo. Aba, marami ring pantal at mainit ang balat mo. Tay, ano pong gagawin ko? Sobrang sakit po talaga ng kamay ko. Sige, hubarin natin ang medalyon. Subukan nating tawagin ang isa sa 7 gabay. Sino po ron? Si Arago, ang nangangalaga sa kalusugan. Merong 7 gabay ang medalyon ng 7 arkanghel. Sina Amali, Arko, Arago, Askarawage, Apalko, Amalik at Apalkar. Sa kanilang 7, si Arago ang madalas naming tinatawag ni Tatay. Sinimulan namin ang pagtawag sa kanya sa pamamagitan ng isang ritual at orasyon. Magkahawak kamay kami habang nakapikit, ngunit agad kaming napamulat ng mata at bumakas ang pagtataka sa anyo namin. Masama ito. Hindi natin matawag ang isa sa gabay. Tama ang kutob ko, Tay. Nawalan ng bisa ang medalyon natin sa lugar na to. Ito ang dahilan kung bakit wala tayong nararamdamang pag-iinit sa medalyon natin, anak. Hindi po kaya kakaibang nilalang ang lahat ng mga tao rito? Posible yun. Anong gagawin ko, Tay?
Paano ng kamay ko? Saglit na nag-isip si tatay. Saka muli naming isinuot ang hinubad naming medalyon. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot. Sa sandata na lang tayo kakapit, anak. Wala tayong kapangyarihan sa lugar na to. Nahulog po tayo sa patibong ni Brando, tay. Malinaw na sinadya po nila tayong dalhin dito. Ang mabuti pa, talian mo muna ng panyo ko ang kamay mo. O heto, gamitin mo muna. Binalutan ko na lang ng panyo ang kamay ko upang maitago ang pangingitim ng braso ko. Tiyak na mahihirapan akong humawak ng kadena dahil sa kalagayan ng kamay ko. Aalamin ko kung anong meron sa bulaklak ng gumamela para makahanap ako ng lunas sa kamay mo. Huwag muna, tay. Baka makalata sila eh. Dahil sa nangyari sa akin, ay hindi na kami dinalaw ng antok ng gabing yon. Buong magdamag kaming gising at pinakiramdaman ang paligid. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, ay narinig naming nagkakagulo na ang mga tao sa labas. May nagwawalis ng bakuran, may nag-iigib ng tubig, at may nagdidilig ng halaman na gumamela. Pinag-aralan namin ni tatay kung paano mamuhay ang mga tao sa lugar na yon habang nagtatago kami sa nakasaradong bintana. Ay, tignan niyo po matabang babaeng yun, oh. Yung may dala po ng timba. Bakit, anak? Anong meron sa kanya? Tay, yung pandilig po niya hindi tubig. Aba, oo nga no. Kulay pulang likido na para bang buo-buo pa. Tay, sariwang dugo po yun. Yun din po ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga langaw sa puno ng gumamela. Hindi lang po natin sigurado kung saan nanggaling ang dugo, kung pag-aari po ba ng tao o hayop. Diyos ko, ano bang lugar tong napasok natin? Tsaka napansin niyo rin po ba, lahat ng mga tao napapasulyap sa bahay natin. Walang hiya, anak. Mukhang napasubo nga tayo rito. Habang kami ay nanonood sa ginagawa ng mga tao, ay napansin ko ang isang batang lalaki na mayroong tulak na kariton. Sumisigaw ito ng tubig habang ang kariton ay puno ng galon. Tumigil ito sa tapat ng bakuran namin at pumasok sa loob. Pagtapat nito sa pinto ay tumawag ito. "Tao po! Tao po! Gising na po ba ang mga bisita ni Kapitan Ingo?" Tay, parang tayong tinatawag ng batang yun ah. Ano kaya ang sadya niya sa atin? Baka po bibigyan niya tayo ng tubig. Mukhang tama ka. Parang binuhat niya na ang 2 galon papasok sa bakuran. Sige na, ikaw na lang ang magbukas ng pinto. Sige po, tay. Agad kong nilapitan ang pinto at binuksan yun. Tumambad sa paningin ko ang may 10 taong gulang na batang lalaki. May 2 siyang bit-bit na galon at walang imik na pumasok sa loob ng kubo namin. Inilapag nito ang galon sa sahig sa loob ng kusina. Nagkatinginan kami ni tatay at nagtataka sa kilos ng bata. "Huwag po kayo magtaka kung bakit diretso po akong pumasok sa loob ng bahay ninyo. Pasensya na po kayo ah. Ngunit pag-aari ko po kasi ang bahay na to at ipinagamit po sa inyo ni Kapitan Ingo. Kaya dun po muna ako natulog sa simbahan." Ano? Ibig mong sabihin bahay mo to? Eh bakit humingi ka pa ng pasensya sa amin? Kami nga ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo. Oo nga naman, bata. Hindi ka na dapat nakitulog sa simbahan. Dito ka na lang sana natulog kasama namin. Ayaw po kasi ni Kapitan Ingo na sumama ako sa inyo eh. Maging ang makipag-usap po sa inyo na matagal. Sige po, aalis na po ako. Teka, sandali lang. May itatanong pa ako sa'yo. Ano bang pangalan mo? Ako po si Ato. Ato. Ano bang klaseng lugar to? Ito po ang lugar na hindi nyo dapat pinuntahan. Teka, Ato. Anong ibig mo sabihin? Hindi po ako maaaring magbigay sa inyo ng ibang detalye. Kung hindi po mapapahamak po ako kay Kapitan Ingo. Pero sagutin mo na lang ang tanong na to. Ano ba talaga ang lugar na to? Lumingalinga muna sa paligid si Ato. Saka nagkunwaring abala sa ginagawa upang hindi maghinala ang mga tao na nag-uusap kami. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng galon. Halata sa batang lalaki ang pagkabalisa
at takot sa paligid. Ito po ang lugar ng mga aswang. Kaya hinaan niyo lamang po ang boses niyo dahil nasa paligid lamang po sila. Tay, tama nga ang hinala natin. Aswang nga ang mga nakatira dito. Mawalang galang na po sa inyo. Bakit po ba kayo nandito? Dahil may hinabol kami mga tao at dito sila pumasok. Siguro po sina Barando po at ang mga kasama niyang hinabol niyo. Tama po ba? Oo bata, sila nga. Patibong po yun. Patibong para saan? Patibong po para sa mga lalaking matatapang. Yung para pong barumbado. Teka, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, Ato. Modus po nila na magpahabol sa mga lalaking matatapang at barumbado. Kinakain po nila ang atay at laman loob ng lalaking may ganong pag-uugali. Kinakain? Ibig sabihin, binibiktima nila ang lahat ng lalaking matatapang na papasok sa lugar na ito? Opo, ganun na nga po. Kayo po ang magiging karagdagan sa kanilang lakas. Ang lugar pong ito ay kuta ng mababangis na aswang. Ano? Pero bakit hindi sila nararamdaman ng medalyon namin? Dahil po sa mga proteksyon sa paligid. Hindi nyo mararamdaman ang kanilang presensya. Ang tinutukoy mo ba ay ang mga bulaklak ng gumamela? Opo, yun po ang pumipigil sa kapangyarihan ninyo. Lugar po nila ito, kaya mas malakas sila kumpara sa inyo. Marami na po mga kagaya nyo ang nawala dito at pinatay. Kaya walang nakakarating na balita sa ibang baryo dahil ang katawan ng mga biktima. Yun po ang ibinabaon nila sa ugat ng mga gumamela. Bakit nila ginagawa to? Isa po yung alay para mapanatili po ang lakas ng kanilang proteksyon. Kaya kahit may suot pa po kayong medalyon, hindi niyo po sila mararamdaman. Pero maniwala po kayo sa akin. Nasa lugar kayo ng pinakamababangis na aswang. Kaya hanggat may pagkakataon pa po, lumabas na po kayo rito. Teka bata, ibig bang sabihin aswang ka rin? Hindi po. Nakulong lang din po ako dito, kagaya po ninyo. Paano ka nabubuhay dito? Nagpapanggap po akong aswang para mabuhay. Kumakain po ako ng hilaw na karne. Pero kailangan ko pong ipakita yun kay Kapitan Ingo. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Umalis na po kayo rito bago pa mahuli ang lahat. Dahil hindi niyo po gugustuhin makakita ng totoong mabangis na aswang. Sige na po. Aalis na po ako. Teka, sandali lang, Ato. Hindi na kami pinansin pa ni Ato. Nagmamadali na ito sa paglabas ng bahay. Agad nitong itinulak ang kariton at muling sumigaw ng tubig na parabang walang nangyari. Nang mga oras na yon, ay napansin ko na rin na merong mga taong nakatingin sa aming kinaroroonan. Nagmamasid na parabang naghahanap ng pagkakataon para umatake. Hindi ko tuloy makalimutan ang tungkol kay Ato. Lumipas ang ilang oras. Hindi kami mapakali ni Tatay dahil natitiyak na namin na ang kasagutan sa mga tanong namin ay nasagot na ni Ato. Ngayong natuklasan namin ang lihim ng lugar na yon, kasama na rin yon sa magiging responsibilidad namin bilang mga antingero na manunugis ng mga aswang. Hindi ito nabanggit sa akin ni Tatay Gaston. Sa akin din po, Tay. Walang nasabi si Lolo Gaston tungkol dito. Hindi po ako makapaniwalang mayroon pa palang halaman na kayang tumalo sa suot nating medalyon. Hindi maganda ang kutob ko rito, anak. Mukhang nagkamali tayo ng lugar na pinasok. Hindi po to pagkakamali, Tay. May dahilan po kung bakit tayo nandito. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Kailangan po nating putulin ang kabangisan ng mga aswang dito. Wala tayong dala na kahit na anong pangontra laban sa kanila, anak. Maliban dito sa medalyon na suot natin. Kaya kailangan nating malaman kung ano ang kahinaan ng mga aswang at kung paano natin sila mapapatay. Tama po kayo, Tay. Kailangan po natin makausap ulit ang batang yon. Gagawa po ako ng paraan para makausap ulit si Ato. Siya lang po makakatulong sa atin. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ni Tatay nang bigla kaming nakarinig ng pamilyar na boses mula sa labas ng bahay namin. Lumabas kayo dyan!
Kayo mag-ama! Lumabas kayo! Sumilip kami ni tatay sa pintuan at nakita namin ang pangkat ni na Brando at ang 4 na lalaking kasama niya. Dala ng galit ko, mabilis ako lumabas ng bahay at inatake ko kagad siya ng suntok na tumama sa kanyang muka. Hindi siya natinag. Pinunasan lang niya ang kanyang labing dumugo, saka ngumisi sa akin ng nakakaloko. Masyado mo naman akong namiss. Ituloy na natin ang laban. Hayop ka, Brando. Nang mga sandaling yon, ay alam ko nang hindi ordinaryong tao ang kaharap namin. Batay sa kwento ni Ato, siya lang ang tao sa lugar na ito. Dante! Saluin mo! Inihagis sa akin ni tatay ang kadena at lumabas ito ng kubo. Hawak din ang kanyang tubo na bakal. Nang makita ni Brando na handa kami para lumaban sa kanila, bahagya itong umatras ng ilang dipa mula sa amin. Ngunit nakangisi pa rin ito habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni tatay. Teka, sandali lang naman, Dante. Huwag ka masyado magbadali sa pakikipaglaban sa akin. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Brando. Sa halip ay ibinalot ko ang kadena sa kamao ko. Saka ako humandang umatake sa kanila. Dante, hindi mo muna ako pwedeng gamitan ng kadenang bakal. Baka nakakalimutan mong nasa teritoryo kita. Kayo ng tatay mo. Wala akong pakialam. Ang lakas ng loob mong pumunta rito sa bahay na to para ipakita ang pagmumukha mo sa akin. Hindi ako makakapayag na magtapos lang ang laban natin sa pagtakas mo. Hindi naman ako tumakas eh. Narito na nga ako, di ba? Talaga palang sinundan niyo pa ako dito. Oo, susundan kita kahit hanggang sa impyerno, hayop ka. Hindi ba't matapang kayo? Barumbado ko, no? Sige, simulan na natin ang laban nang makita mo ang impyernong sinasabi mo. Pero bago yun, magpapakilala muna kami sa inyo. Magkatabi kami ni tatay noon nang biglang napunit ang damit ng mga taong kaharap namin. Lumitaw mula sa kanilang likod ang mga tinik na kasing tulis ng dulo ng gunting. Umangil sila ng malakas, kaya lumitaw sa bibig nila ang 2 dangkal na haba ng pangil. Tumutulo ang malapot nilang laway habang ang kanilang mga mata ay mapupula. Bukod sa kanilang matutulis na mga kuko, naglabas pa sila ng patalim. Sa pagkakataong yon, mahirap na silang banggain. Ang mga tao sa lugar na yon ay tumigil sa kanilang ginagawa para bang baliwala lang sa kanila ang itsura ng mga aswang na nasa harapan namin. Tay, ano pong klaseng nilalang sila? Hindi ko rin alam, anak. Ngayon lang ako nakita ng ganyang klaseng nilalang. Nakahawig ng aso. Ngunit baskulado ang pangangatawan. Iba po sila sa mga aswang na dati na po nating nakalaban. Ano? Bakit kayo natitigilan? Nagulat ba kayo? Hindi kami nagulat. Dahil asal mo pa lang, panghalimaw na talaga. Isa pa, una pa lang alam ko ng aswang ka, Gunggong. Aminin mo na, natatakot ka sa akin. Sinabi nang hindi ako natatakot sa iyo eh. Dahil ako ang dapat mong katakutan. Mabilis kaming sumugod, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Isinuntok ko ang kamao ko na merong kadenang bakal. Tumama agad yun sa mukha ng aswang na si Brando. Si tatay naman ay parang nagtatabas lang ng tubo. Bawat tamaan ng armas nito ay agad na bumabagsak sa lupa. Dahil masyado silang malakas, ginawa ko naman latigo ang armas ko. Kaya bago pa sila makalapit sa amin ni tatay, ay tinatamaan na sila ng kadena ko. Tay, hindi po sila basta-basta napapabagsak. Nakakabangon po agad sila. Mag-iingat po kayo. Masyado silang malakas. Dahil wala nang ambisa ang medalyon natin, aasa tayo sa sarili nating kakayahan. Kagaya ng mga nakasanayan namin ni tatay, sabay kaming umatake sa mga kalaban. Kahit wala kaming kapangyarihan, napansin pa rin naming nahihirapan sa amin ang pangkat ni Brando.
Hayop na yan. Isa kayo mga inutil. Mga tao lang sila at walang kapangyarihan. Bakit kayo nagpapatalo sa kanila? Dahil hindi nila kami minamaliit. Kaya natatakot sila sa amin. Kaya naman, ikaw naman ang patitikimin ko ng bagsik ko. Sinikap ni Brando na maiwasan ang paggagupit ng kadenang bakal ko. Si tatay naman, naiwasan niya ang mga kalmot ng kalaban at lahat ng humarang sa kanyang daan ay isa-isa ring bumabagsak sa lupa. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay malakas kami dahil nakita kong sasaksakin sana ni Brando si tatay ay mabilis akong tumakbo para salagin ang patalim nito. Kaya ang tinamaan ay ang braso ko. Gumuhit ang sakit at umagos ang dugo mula sa sugat ko. Doon ko napansin na tila napapikit pa ang mga tao habang inaamoy ang dugo ko. Hindi nga nagtagal ay nag-anyo na rin na mga aswang ang mga tao roon. Dumami ang kalaban namin, ngunit hindi naman ako nagpatinag. Hindi maaari. Anak, naamoy ng mga tao ang dugo mo. Kaya nagpalit sila ng anyo para atakihin ka. Napakabango ng dugo ng isang lalaking barumbado. Kapag nakain ko ang puso mo at laman loob mo, Dante, madaragdagan ang lakas ko. Hindi mangyayari yun. Dahil ang dugo mo muna ang ikakalat ko sa lupang kinatatayuan mo. Dahil sa bugso ng damdamin, sumugod ako sa kanila. Umikot ako ng mabilis habang sumasabay sa aking pag-ikot ang kadenang bakal. Lahat ng umatake sa akin, tinamaan ng kadena. Tinamaan din sa leeg si Brando at tumalsik ito sa bakod. Kaya merong bumaon na kahoy sa likod nito. Ang likod ko! Napakasakit! Ano? Masarap ba ha? Partida pa yan. Wala pang bisa ang medalyon ko. Ano? Sumugod ka pa? Hayop ka, Dante! Pagbabayaran mo to! Sobrang sakit ng likod ko! Dahil may tama na si Brando, tumigil sa pag-atake ang mga alagad nito at dumapit sa kanya. Ibig sabihin, nagpapahinga ka rin pala kapag nagkakasugat ka. Nagkakamali ka. Mas lalo kaming lumalakas kapag nagkakasugat kami dahil nakakatikim kami ng sarili namin dugo. Anak, kaya nila magpagaling ng sugat nila sa pamamagitan ng kanilang dila. Hindi natin sila matatalo. Tay, walang imposible sa gustong manalo. Ipapanalo ko po ang laban na to. Hindi ko alam kung bakit umatras ang pangkat ni Brando ng mga sandaling yon. Mga kasama, atras na muna tayo. Atras! Saan kayo pupunta ha? Akala ko ba matatapang kayo? Bumalik kayo rito! Hindi pa tayo tapos! Nang makalabas ng bakuran sina Brando kasama ang mga alagad niya, itinigil ni tatay ang paghampas sa ulo ng mga aswang na nasa harapan nito. Mabilis na bumangon ang mga ito habang sapo ang pumutok nilang ulo at kilay. Hindi sila namamatay sa aming mga sandata, ngunit nanghihina sila kapag nasusugatan. Maaari na talo mo kami ngayon, pero hindi ibig sabihin ito na titigil na kami. Hindi ka na makakalabas ng buhay sa baryo namin, tandaan mo yan. Ang magiging paghaba ng buhay nyo rito ay depende sa kung paano nyo maipagtatanggol ang sarili ninyo. Ang ibang aswang ay nagunahan sa pagtakbo papalayo sa lugar na yon. Bago naman tuluyang umalis si Brando, lumingon muna ito at nag-iwan ng isang pagbabanta. Ito tatandaan mo, Dante. Maaaring nanalo kayo ngayon at nabuhay kayo ng isang araw pa. Pero sa susunod nating pagkikita, hindi ko nahahayaang manalo pa kayo at mabuhay pa na matagal. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang inyong lakas at katapangan. Ang ingay mo. Hihintayin kita, hayop ka. Darating ako. Huwag kang mag-alala. Hanggat kaya ninyong ipagtanggol ang sarili nyo, mabubuhay kayo. Pero kapag natalo na namin kayo,
yun na rin ang magiging katapusan ninyong mag-ama. Tara mga kasama, umalis na tayo rito. Nang mawala sila sa paningin ko, saka ko lamang naramdaman ang malaking sugat ko sa braso. Anak, may tama ka. Nangyari to sa pagsalag ko sa talim ng kutsilyong tatama po sana sa inyo, Tay. Ginamitan nila tayo ng sandata kahit malakas na sila. Nangangahulugang banta pa rin tayo sa buhay nila, anak. Tay, tara na po sa loob. Sobrang hapdi na po ng sugat ko. Inalalayan ako ni Tatay na pumasok sa loob ng bahay. Naupo ako noon sa bangko at piniga ang braso ko upang lumabas ang dugo nitong nabuo sa loob ng sugat ko. Isa yon sa paraan para matanggal ang lason mula sa patalim ng kalaban. May sugat ka na. Kaya mo pa ba? Opo, Tay. Masakit lang talaga ang braso ko pati ang kamay ko. Diyos ko, kailangan talaga magamot ang mga sugat mo, anak. Huwag niyo na po akong alalahanin. Mawawala rin po to. Hindi ko lang po inaasahang kaya nilang magpalit ng anyo kahit may presensya pa ng araw. Ganun sila kabagsik, anak. Tama si Ato. Malakas silang kalaban. Aray! Sobrang sakit, Tay. Ibang sakit na nararamdaman ko. Teka, kailangan malinisan ang sugat mo, anak. Pero saan kaya tayo hahanap ng gamot? Linisan niyo na lamang po ito ng malinis sa tubig, Tay. O heto, meron tubig dito sa galon na dala ni Ato. Mabilis na kumilos si Tatay para maglagay ng tubig sa tela at idampi yun sa sugat ko. Hindi tumigil ang pagdurugo noon, kaya natakot na si Tatay. Hindi ko na alam kung paano patitigilin ang pag-agos ng dugo mula sa sugat mo, anak. Iba talaga kapag puno ng lason ang talim ng kutsilyo. Ay, gutom na rin ako. Nakakapanghina kapag walang laman ng sikmura. Ay naku, pambihira ka naman, oo. May sugat ka na't lahat, pagkain pa rin ang nasa isip mo. Kasi po, gutom na talaga ako, Tay. Kahapon pa tayo walang maayos na kain, di ba? Saan naman tayo hahanap ng pagkain? Mahirap na magtiwala sa pagkain ibibigay sa atin ni Kapitan Ingo. Sabay pa kaming napalingon sa bumukas na pinto sa likod ng bahay sa kusina. Pumasok doon si Ato, dala ang basket na may laman na pagkain at gamot. Maingat itong humakbang papalapit sa amin, sabay senyas sa bintana at pinto. Agad ko naman yung isinara, sabay hila kay Ato. Salamat at dumating ka, Ato. May pagkain ka bang dala? Opo, heto po, may pagkain po akong dala para sa inyo. May luma rin pong damit dito, tsaka sinamahan ko na rin po ng gamot. Nakita ko po kasi ang ginawa sa inyo ng pangkat ni na Brando, kaya nalaman ko po na nasugatan ka, Kuya Dante. Ato, maraming salamat dito ha. Walang anuman po yun. Sige na po, kumain na po kayo at gagamutin ko naman ang sugat ninyo. Ato, ano bang klaseng aswang ang nakalaban namin kanina? Mamaya na po kayo magtanong. Mas kailangan po munang gamutin ang sugat nyo dahil hindi po yan mag-iilom kahit may kapangyarihan pa po ang medalyon ng 7 arkanghel. Lalo na talagang may lason po ang patalim na ginamit sa inyo. Anong ibig mong sabihin, Ato? May lason po ang kagat at kalmot nila kahit po sa talim. Sige na po, Kuya. Sisimulan ko na po ang panggagamot. Lalagyan ko po ito ng benda para hindi maamoy ng ibang aswang ang dugo po ninyo. Teka, anong klaseng gamot ba yan, Ato? Katas lang po ito ng pinagsamang talbos ng bayabas at dahon ng amarilyo para matalo po ang lansa mula sa sugat ni Kuya Dante. Bakit may alam ka sa panggagamot? Albularyo po ang tatay ko eh. Isang matapang na albularyo at manunugis ng aswang. Bago po siya pinatay sa lugar na ito. Ikinuwento sa amin ni Ato ang nangyari sa kanyang ama at hindi kami makapaniwalang nagawang mamuhay ng bata sa lugar na puno ng mga aswang. Mabilis na ginamot ng bata ang aking sugat at pinanood namin siya ni tatay. Maging si tatay, hindi rin mapakali sa kanyang kinatatayuan at gustong-gusto nang magtanong sa bata. Pagkalipas ng kalahating oras ay natapos sa panggagamot si Ato. Saka namin siya tinanong. Anong klaseng aswang sila, Ato?
Sila po ang mga aswang na kurkor. Teka, mukhang bago lang sa pandinig ko ang pangalan ng aswang na yan ha. Sila po ang mataas na uri ng aswang na may kakayaang mag-anyong engkanto. Nagtataglay po sila ng pambihirang lakas na kaya pong makipagtunggali sa lakas ng isang gabunan. Tinawag po silang kurkor dahil sa tunog ng kanilang nililika kapag meron po silang pinupuntiriyang atakihin. Gaano ba sila kalakas? Kaya po nilang basagin ang mga proteksyon at orasyon ng isang manunugis o antingero. Kaya rin po nilang maglagay ng proteksyon sa pamamagitan ng bulaklak. Kung kaya naman po, labis po ang pag-iingat ng mga manunugis at antingero kapag nakakasagupa po sila ng isang kurkor. Teka, bakit sila iniiwasang kalabanin? Katulad po ng ibang aswang, nangangalaga ang mga kurkor ng mga sigbin. Ngunit mataas na uri naman ang kanilang inaalagaan. Ito ang unlaun. Isang uri po ng sigbin na kaya pong higupin ang lakas ng kaluluwa ng isang engkanto, maging ng tao po. Ito ba ang dahilan kung bakit ang pinapatay lang nila ay ang mga kagaya naming barumbado at matatapang? Opo, para mas madagdagan po ang lakas nila. Mabangis po ang mga kurkor. At mas brutal sila kung lumapastangan ng katawan ng kanilang mga biktima. Grupo-grupo po sila kapag umaatake po sila. Hindi sila palaging malakas. Ano ang kahinaan ng aswang na kurkor? Puno rin po ng gumamela, ngunit kulay puti po ang bulaklak. Teka, wala namang kaming nakikitang kulay puting bulaklak dito. Wala po talaga rito. Dahil nasa loob po yun ng bakuran ni Kapitan Ingo. Marahil nakita niyo po yun bago po kayo nakapasok dito. Hindi niyo lang po siguro maalala. Ibig sabihin, aswang din ang kapitan ng baryong ito? Opo, siya po ang pinuno at tagapangalaga ng proteksyon. Grabe, hindi ako makapaniwalang si Kapitan Ingo ang pinuno ng mga aswang. Hindi nga siya lumaban sa akin nung hinamon ko siya ng duelo. Patahi-tahimik lang po siya. Pero malupit po siya, maniwala po kayo. Marami na po siyang pinatay at lahat po ng kanyang mga nagiging biktima ay mga dayong tricycle driver na napapadpad lang po dito. Siya nga pala. Anong kailangan namin gawin sa gumamelang iniingatan ni Kapitan Ingo? Kailangan niyo pong putulin gamit ang palakol. Puputulin niyo po ang pinanggagalingan ng bangis ng mga aswang na kurkor. Sa mga natuklasan namin mula sa iyo, ibig sabihin marami na talaga silang nabiktima. Opo, lahat po ng nakakapasok na tricycle dito, nasisira po ang kanilang sasakyan. Kaya mapipilitan po silang pumasok dito. Yun, tsaka po sila pinapatay. Paano nangyari yun? Kapag hindi po kayo taga rito, kusang masisira po ang tricycle nyo. Kasama yun sa proteksyon ng mga kurkor. Yun po ang nangyari kay tatay bago po kami pumasok sa lugar na ito. Kung wala ka ng pamilya, Ato, isasama ka namin sa pag-alis namin dito ni tatay. Hindi namin nahahayaan na manatili ka sa ganitong klaseng lugar. Pero bago yun, uubusin muna namin ni tatay ang mga kurkor dito. Tama, putulin ang dapat na putulin. Ato, kailangan namin ng tulong mo. Nakahanda po akong tumulong sa inyo dahil kabisado ko po ang pasikot-sikot sa baryong to. Pero hindi po basta-basta ang mga kalaban ninyo. Hindi rin kami basta-basta, Ato. Kapag malakas ang kalaban, kailangan ng tamang taktika. Unti-unti natin silang aatakihin para mabawasan ang kanilang puwersa. Sang-ayon ako sa sinabi mo, anak. Bago po yun, unahin niyo pong putulin ng kulay puting gumamela para po magkaroon ulit ng bisa ang inyong suot na medalyon. Tanging ang may suot lang ng medalyon ng 7 arkanghel ang makakalupig po sa kanila. At unang hakbang, sirain po ang proteksyon. Naiintindihan ko na. Masasamahan mo ba kami papunta ron? Opo. Maingat naming pinagplanuhan ang aming mga gagawin. Maya-maya pa ay merong dinukot na bagay si Ato sa ilalim ng katre nito. Kuya Dante, ito po ang sandatang makakaputol sa puno ng gumamela. May orasyon po ito ni tatay. Ginawa niya po bago po siya namatay. Ikaw po ang gagamit nito. Tapusin niyo po ang mga aswang sa lugar na ito. Sige, ako ang gagawa. Pero ang liit naman yata ng palakol na ito. Opo, maliit nga po.
Pero mabisa naman po yan at matalas. Tsaka, kailangan niyo pa rin po ng matinding pag-iingat. Sige Ato, maraming salamat sa tulong mo. Teka, bakit kaya parang pamilyar sa akin ang palakol na yan? Hindi ko lang maalala kung saan ko ito nakita. Marami naman po kasing kagaya ang palakol ni tatay eh. Pero hindi ito isang simpleng palakol lang. Dahil gamit ito ng isang malakas na antingerong manunugis. Sayang Ato, hindi ko nakilala ang tatay mo. Sana nga po, naging mahaba pa ang buhay niya. Kung buhay po siya, maaaring napatay na po niya ang lahat ng mga aswang dito. Pagsapit ng gabi, ay isinagawa na nga namin ang aming plano. Sa tulong ni Ato, ay sumunod lang kami sa kanya patungo sa bahay ni Kapitan Ingo. Maigpit kong hawak noon ang kadenang bakal na nakapulupot sa kamao ko. Samantalang si tatay naman ay nakasandal sa kanyang balikat ang tubong bakal. Si Ato na rin ang nagdala ng palakol. Maingat din ang hakbang ng aming mga paa at nagtago kami sa bawat punong madadaanan namin. Habang nagkukubli kami, ay pinag-aralan naming mabuti ang mga galaw ng mga tanod sa paligid. Pambihira na yan, Ato. Talaga palang pinapabantayan ni Kapitan Ingo ang gumamela sa gitna ng kanyang bakuran. Opo, kaya kailangan po natin mag-ingat sa bawat kilos natin. Anak, uunahin natin putulin ang punong iniingatan nila. Opo, Tay. Kapag naputol na po natin ang puno, manghihina po sila panigurado. Magagawa na po natin na pabagsakin po ang mga korkor. Tsaka lalakas na po ulit kayo dahil magkakabisa na po ang medalyon ninyo. Tay, Ato, iikot ako sa kabila. Tay, kayo na po ang bahala rito. Huwag niyo pong iiwan si Ato kahit anong mangyari. Sige anak, mag-iingat ka rin. Kuya, talasan mo lang ang pakiramdam mo. Umikot po kayo sa kabilang tarangkahan. Siguradong wala pong bantay dun. Ganun nga ang ginawa ko. At nakatulong talaga ang madilim na bahaging yon ng bakuran. Kaya tagumpay akong nakaikot sa kabilang pintuan. Ngunit natigilan ako dahil narinig ko ang boses ni Brando. Lolo, di na po ako makakapayag na mabigo pa kami sa kanila. Baka makatunog sila at tumakas. Mas lalo po tayo mahihirapan sa kanila. Kailangan ngayong gabi, tapusin na po natin ang mag-ama. Huwag kang masyadong mainip, Apo. May tamang oras para dyan. Talagang nagulat ako sa narinig kong pag-uusap ng dalawa dahil napagtanto ko na maglolo pala sila. Kaya pala pinoprotektahan ni Kapitan Ingo si Brando. Sa una pa lang ay nakaplano na ang lahat. Lolo, patatagalin niyo pa ba ang buhay ng mag-amang yon? Hindi po ba't si Tatang Gaston ang pumatay sa mga magulang ko at lola ko? Kagaya ng sinabi ko, huwag tayong padalos-dalos ng desisyon. Kung madali nating napatay ang tatay ni Alex, ibahin mo ang dalawang yon. Nararamdaman ko na malakas sila. Kung ako lamang po masusunod, ngayon din, sasalakayin ko na sila sa bahay na yon. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng kalaban mo. Hanggat suot nila ang medalyong 7 arkanghel, ay mapanganib pa rin sila. Maaaring maisa nila tayo. Kaya kailangan ng matinding pagbabantay sa ating iniingatang proteksyon. Pero Lo, hindi na po talaga ako makapaghintay. Kapag nakikita ko mag-amang yon, kumukulo talaga ang dugo ko. Doon ko rin nadiskubre na sila rin pala ang pumatay sa lolo Gaston ko at hindi yun alam ni tatay. Kaya naman, hinintay ko na umalis sila sa lugar na yon. Saka ako lumapit sa kinaroroonan ng puno ng gumamela na merong kulay puting bulaklak. Agad akong nagtago sa gilid nang makita kong may 2 bantay na aswang. Hinawakan ko sa tigkabila ang dulo ang kadenang bakal at maingat akong humakbang patungo sa nakatalikod na halimaw. Mabilis ko itong sinakal gamit ang kadena. Nang lumingon sa akin ang isa pa niyang kasama, ay agad ko siyang sinipa sa muka at bumagsak ito sa lupa. Naipulupot ko kagad sa kamay ko ang kadenang bakal at yun ang ginamit kong pansuntok sa kanyang muka.
kaya hindi sila nakalika ng ingay. Doon ko naman sinenyasan sina Ato at Tatay para pumasok sila sa loob ng bakuran. Nang makalapit sila sa aking kinatatayuan, saglit kaming nagtago sa madilim na sulok ng bakod. Tay, nadiskubre ko po. Maglolo sina Brando at Kapitan Ingo. At sila rin po ang pumatay kay Lolo Gaston. Pati na po sa mga kapatid ninyo at pamilya nila. Mga hayop sila. Hindi ko sukat akalain na dito ko rin pala sila matatagpuan. Humanda sila sa akin. Papatayin ko silang lahat. Pagsisisihan nilang pinatay nila ang Tatay Gaston ko. Lolo Gaston? Gaston Meares po ba? Oh, teka Ato. Paano mo nalaman ang buong pangalan ng lolo ko? Lolo mo pala si Lolo Gaston? Oo Ato, anak niya ang tatay ko. Diyos ko, salamat dinlig ng Panginoon ang panalangin ko. Bakit, Ato? Ano ba nangyayari sa'yo? Lolo ko po kasi si Lolo Gaston. Ako po ang anak ng bunso niyong kapatid na si Arnulfo. Bunso po ako. At sa lugar na to, pinatay ang pamilya ko. Ano? Totoo ba't sinasabi mo? Opo. Ako po ito, Chong. Sabi po ni Tatay, makikilala niyo raw po ako kapag nakita niyo ang palakol na to. Kayo raw po kasi ang nagbigay nito sa kanya nung maliit pa po kayo. Doon ko napagtanto na kaya pala pamilyar kay Tatay ang palakol ay dahil siya pala talaga ang may-ari nito. Halos hindi ako makapaniwala sa ipinagtapat ni Ato sa amin. Si Tatay ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Maigpit niyang niyakap si Ato. Diyos ko, ang buong akala ko, naubos ang pamilya ni Arnulfo. May natira pa pala. Pinagtagpo tayo ng tadhana, Ato. Opo, Chong. Kayo nga po ang tadanang magliligtas sa akin dito. Bumaha ng luwa sa pagitan naming tatlo. Ngunit mas pinagtuunan muna namin ng pansin kung paano mapuputol ang iniingatang halaman ng mga aswang na kurkur. Manglalapit kami sa puno ng gumamela. Pinigilan ko si Tatay. Tay, parang nakakapagduda po ang katahimikan ng paligid. Para bang alam nilang may nagbabanta sa kanilang proteksyon? Kuya Dante, dalawa lang po talaga ang iniiwan nilang bantay sa puno dahil umaalis sila para maganap ng mabibiktima. Ang kailangan lang po natin gawin ngayon ay maunahan po sila. Tama si Ato, anak. Malakas ang kutob kung pupunta sila sa bahay natin. Hindi po sila titigil hanggat hindi po nila kayo napapatay. Kailangan bago po sila makarating sa bahay at malaman na wala tayo ron, naputol na po natin ang gumamelang yun. Tama si Ato, anak. Kaya kumilos ka na. Sige na, putulin mo na ang gumamela. Iniabot sa akin ni Tatay ang palakol na hawak ni Ato kanina. Ipinilupot ko muna sa bewang ko ang kadena. Saka ko nilapitan ang puno ng gumamela. Pagkatapos ay binayo ng palakol ang katawan nito hanggang sa tuluyan nitong bumagsak sa lupa. Putol na po. Ano na sunod natin gagawin? Hilahin niyo po palabas ng bakuran upang tuluyang mawala ang proteksyon. Pinagtulungan namin ni Tatay na ilabas ang putol na katawan ng puno ng gumamela. Saka namin naramdaman ang pag-iinit ng suot naming medalyon ng 7 arkanghel. Indikasyon na bumalik na ang bisa nito. Sabay-sabay kaming napatingin sa gawi ng mga taong pumasok sa bakuran. Hindi na kami nagulat sa biglang paglitaw nila dahil mararamdaman talaga nila na wala na ang proteksyon ng gumamela sa baryo nila. Tay, anak ng putya, napakadami po nila. Kuya Dante, isang buong komunidad sila dito. Lahat po sila ay kalaban. Diyos ko, sabay-sabay na silang nagpalit ng anyo. Umalingaw-ngaw ang kanilang pag-angil na may tunog na kurkur. Nagkagulo ang mga ito habang ang kanilang malapot na laway ay tumutulo sa labis na galit. Walang hiya. Naisahan tayo na mag-ama. Naputol nila ang ating iniingatang proteksyon. Lolo, tinulungan sila ni Ato.
Traidor siya sa lahi natin. Nagkakamali kayo! Dahil kahit kailan, hindi niyo ako kahuri! Mahina ang isip nyo. Naisaan kayo ng pamangking ko. Anong ibig mo sabihin? Ang simple lang naman ang sinabi ko. Pamangking ko si Ato. Hindi. Paano nangyari yun? Mga mahihina. Isang bata lang pala ang makakaisa sa inyo. Inutil kang kapitan. Ano pang hinihintay nyo? Sugod mga alagad ko! Patayin silang lahat! Tuluyan na nga kaming kinuyog ng mga aswang na korkor. Ngunit sa pagkakataon yun ay may angking lakas na kami, kaya nahirapan sila sa pag-atake sa amin. Lolo, masyado po sila malakas. Hindi ko sila kaya. Hindi natapos ni Brando ang kanyang sasabihin dahil napuluputan na ito ng aking kadena sa kanyang leeg. Ang init! Bakit ang init ng kadenang ito? Nasasaktan ako! Dahil sa medalyon ng 7 arkanghel, lahat ng sandatang hahawakan namin ni tatay ay kamatayan ang magiging epekto sa inyo. Brando, apo ko! Lumaban ka! Tao lang sila! Wala silang lakas laban sa atin! Nagkakamali ka, tanda! Dahil ang kagaya ko, ang papatay sa apo mo! Lolo, ang init! Napapaso ang leg ko! Tulungan mo ako! Hindi ko na hinintay na makalapit pa si Kapitan Ingo sa akin para tulungan si Brando. Buong lakas kong hinila ang kadena at tumalsik ang ulo nito sa ere at bumagsak sa lupa. Gumulong-gulong pa yon sa paanan na matanda habang ang katawan nito ay bumagsak sa lupa. Hindi! Hindi maaari! Ang apo ko! Pinatay mo ang apo ko, hayop ka! Walang hiya ka! Magbabayad ka! Aatake sana sa akin si Kapitan Ingo. Ngunit sinalubong siya ng palo ni tatay gamit ang tubo. Tinamaan ito sa muka, kaya bumagsak ito sa lupa. Para lamang nag-baseball si tatay sa kanyang posisyon at nang bumagsak ang kalaban ay walang awa nitong pinagpapapalo ang ulo ng aswang na korkor na si Kapitan Ingo. Hindi pa nasiyahan si tatay. Binayo niya ng paulit-ulit ang leeg at dibdib nito hanggang sa sumuka ito ng dugo. Si Ato naman, gamit ang palakol, ay nakipagsabayan na rin sa ibang mga tauhan ni Kapitan Ingo. Tinulungan ko siya at hindi ako makapaniwalang mahusay rin pala siya na makipaglaban. Pinatunayan niya na kapamilya namin siya mula sa lahi ng mga antingerong manunugis. Grabe! Ang galing mo palang makipaglaban, pinsan nato! Tsamba lang po yung kuya! Nagpalitan kami ni Ato sa pakikipaglaban sa mga aswang para na lamang kaming naglalaro ng oras na yon dahil madali na sa aming pabagsakin ang mga aswang na korkor. Talagang naglao ang lakas ng mga korkor matapos kong masira ang kanilang proteksyon na puno ng gumamela. Nang nakita ko si tatay, dinurog na talaga niya ang katawan at buto ni Kapitan Ingo. Kasunod ng paglipol namin sa mga aswang, pinutol namin ang lahat ng mga halamang naroroon. Umingay ang buong paligid dahil sa angil ng mga korkor na unti-unti nang binabawian ng buhay. Nang mamatay ang kanilang pinuno na si Kapitan Ingo, naglaho rin ang kulay ng paligid. Ang dating luntian ngayon ay purong itim at walang kabuhay-buhay. Nakalatag ang katawan ng mga korkor sa lupa. Magiging abo sila pagsapit ng umaga dahil may sugat sila mula sa sandata ng taong may suot ng medalyon ng 7 arkanghel. Tong, tapos na po. Malaya na po ako.
Patay na po ang mga aswang. Ang tagal ko nagtiis. Ang tagal ko naghihirap. Pero sa wakas, wala na sila. Patay na silang lahat. Nabigyan na rin po ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Dahil yun sa tulong mo, Ato. Pinahanga mo kami. Ikaw ang pinakamatapang sa lahi ng lahat ng mga antingirong manunugis ng aswang. Oo, pinsan, totoo yun. Sa edad mong yan, ginulat mo talaga kami ni tatay sa determinasyon at katapangan mo. Insan, idol na kita. Bilib na bilib talaga ako sa'yo. Talagang namana mo pa ang husay ng kapatid ko pagdating sa pakikipaglaban at panggagamot. Hindi kagaya ng isa dyan. 15 taon pa bago natutunan ang paraan sa pakikipaglaban. Ay, katamad naman talaga. Tatay naman ako na naman ang nakita. Biro lang. O paano? Tara na, umuwi na tayo. Sige po. Sa wakas, may pamilya na po ulit ako. Salamat po sa Panginoon. Tama yan, Ato. Magpasalamat ka. Dahil kung hindi dahil sa Panginoon, ay hindi natin magagawa magtagumpay laban sa mga aswang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po ako makapaniwalang ligtas kaming nakalabas sa baryong yun ng mga aswang na kurkor. Akala namin noon ay katapusan na talaga namin sa lugar na yon. Nalaman din po namin na yung pala ang tinatawag na baryo ng gumamelang kurkor sa probinsya na hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Dahil dati po itong tirahan ng mababangis na mga aswang. Inilihim ng mga tao ang tungkol sa baryong yon. Sa ngayon po ay masaya na kaming namumuhay sa lungsod ng Maynila. Kasama ko po si Ato na meron na ring sariling pamilya. Hindi rin po ako makapaniwalang si Ato ay naging isang magaling na albularyo sa aming lugar. Siya na rin po ang nangangalaga sa medalyon ng aking ama. Napatunayan po namin ni tatay na talagang mapagbiro ang tadhana dahil hindi namin akalain na doon namin matatagpuan ang pinsan kong si Ato. Hindi masusukat ang lakas ng kapangyarihan ng isang tao kung walang gabay ng Panginoong Diyos. Muli pong pinatunayan na kailanman ay hindi mananalo ang masama laban sa puwersa ng kabutihan. Ang kwento ko pong isinalaysay sa inyo ay isa lamang pong bahagi sa aking nakaraan na hindi ko po makakalimutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos pong nagpapasalamat, Dante. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa huli, ang pagiging padalos-dalos, mainitin ng ulo at barumbado ay tila apoy na unti-unting sumusunog hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa tiwala, respeto at pagmamahal ng mga taong nasa paligid mo. Ang galit na hindi napipigilan ay nagiging dahilan ng maling desisyon, mga salitang hindi na mababawi, at mga sugat na maaaring hindi na tuluyang maghilom. Tandaan natin na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw o sa husay makipag-away, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili at piliin ang kabutihan sa kabila ng init ng damdamin. Sabi nga sa Biblia, ang mahinahong sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang salitang marahas ay nakakapagpagalit. Yun ang sabi sa Kawikaan 15:1. Sa gitna ng bawat pagsubok, piliin nating maging mahinahon, mag-isip bago kumilos, at pairalin ang awa at pangunawa.
Sapagkat sa bawat pagkakataong pinipigilan natin ang ating galit, mas lalo nating pinagtitibay ang ating pagkatao at pananampalataya sa Panginoon. Ang tunay na lakas ay makikita sa taong marunong magpatawad, umiwas sa gulo, at tumulong sa kapwa ng may malinis na puso. Kaya sa halip na pairalin ang init ng ulo, gawin nating sandata ang kabutihan at pananampalataya, sapagkat dito natin matatagpuan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang pakikipagtalo o alitan. Piliin mong maging maynaon sa mundong puno ng kaguluhan, sapagkat ang taong marunong magtimpi ay siyang tunay na matatag. Ano ang aral na makukuha? Ang galit na hindi nakokontrol ay sumisira, ngunit ang pusong marunong umunawa at magpigil ay nagbubuo ng mas mabuting sarili at mas maayos na ugnayan sa kapwa. Dagdag pa rito, alalahanin mo na sa bawat sandaling pinipili mong magpakumbaba kaysa magmatigas at magpigil kaysa sumabog, ay hindi ka nababawasan, bagkus lalo kang tumitibay bilang isang tao, sapagkat ang taong may disiplina sa sarili ay mas dakila pa sa taong kayang manaig sa iba sa pamamagitan ng dahas o pananakot. Sa mundong punong-puno ng tukso at galit, ang pagpili sa kabutihan ay isang anyo ng tunay na katapangan, isang tahimik ngunit makapangyarihang lakas na kayang magbago hindi lamang ng iyong sarili, kundi maging ng mundong ginagalawan mo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapabalagan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.